Nirerespeto ngunit hindi sinasang-ayunan ni Vice President at Department of Education, DepEd, Secretary Sara Duterte ang desisyon ni Pang. Ferdinand Marcos Jr. ikonsidera ang pagsaping muli sa International Criminal Court, ICC, ng Pilipinas. Sinabi ni Duterte na nirerespeto niya ang posisyon ng Pangulo bilang punong arkitekto ng foreign policy. Gayunman, hindi aniya ito nangangahulugan na sinasang-ayunan niya ito. Sa halip, nanindigan siya sa kanyang pananaw na hindi makikipagkooperasyon sa ICC sa gagawin nitong investigasyon sa alegasyon ng extrajudicial killings sa war in drugs ng kanyang amang si dating Pang, Rodrigo Duterte. Aniya pa, patuloy siyang makikipag-ugnayan sa Department of Justice, DOJ, hinggil sa posisyon ng bansa sa issue. Nauna rito, sinabi ni Pang, Marcos na pinag-aaralan nila ang posibilidad na sumaping muli sa ICC. Alam niyo po, hindi sila nagbubuhat ng sariling bangko, pero ako lang po yung Pilipino na admitted doon sa tinatawag na list of counsels ng ICC. Kami po yung mga abogado na po pwedeng humarap sa ICC. At sa ngayon po, kahit sa isang parang Pilipino, ako dyan sa listahan na yan. Bakit po sinasabi natin na hindi po pwedeng litisin si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ng ICC? Kasi nga po, tayo po ay bumitiw na sa ating pagiging miyembro ng ICC. Kailan ba nagiging epektibo ang pagbibitiw ng isang bansa sa ICC? Yan ba ho ay agaran? Hindi po, dahil ng naunang kaso ng Nicaragua versus US, nung dinimanda ng Nicaragua ang US dahil pinapatay niya yung mga gobyerno ng Sandanista na tingin ng Amerika ay mga komunista, ang sabi ng hukuman, hindi ka po pwedeng umalis ng ura-urada. Kinakailangan magbigay ka ng sapat na panahon. Now, dahil po sa ruling nito ng Nicaragua versus US, nagkaroon ng provision sa ICC. Oo, po pwedeng umalis ang kahit sinong bansa sa ICC, pero yan po yung magiging epektibo matapos ang isang taon. Matapos mo i-deposito yung iyong instrument of ratification. Sisimplihan lang natin ang mga dates. Tayo po ay nag-deposit ng instrument of ratification na tayo bumibitiw na sa ICC 2018. Naging epektibo po yan ng 2019. Ngayon, meron din provision sa ICC Rome Statute na yung pag-alis ng isang miyembro, hindi maaapektuhan yung mga bagay-bagay na nasa ilalim na ng cognizance ng hukuman. Ito yung mga bagay-bagay na meron ng jurisdiksyon ng hukuman. Dahil pag meron ka ng jurisdiksyon, hindi mo na matatanggal yung jurisdiksyon na yan maski ikay umalis pa sa hukuman. Noong 2018 kasi, na dahilan na tayo umalis, nagkaroon ng preliminary examination ang prosecutor. Pero iba po ito sa preliminary investigation. Ang preliminary examination po, informal. Tanging prosecutor lang ang gumagawa nito, wala pang kahit anong partisipasyon ang hukuman. Ngayon, kailan ba nagkakaroon ng kauna-unang pagkakataon na partisipasyon ng hukuman? Kaiba po kasi ang ICC. Nung dinadraft nila yung tratado na yan, nagrereklamo yung mga Amerikano, napakamakapangyarihan naman itong prosecutor nito. Wala siyang mandato galing sa taong bayan kasi yung mga Amerikanong prosecutors po hinahalal, and yet napakamakapangyarihan po pwedeng magpakulong ng isang nakaupong presidente. So para maengganyo ang Amerika na sumali sa ICC, pero hindi pa rin siya naengganyo, lahat ng gawain ng prosecutor kinakailangan aproban ng korte mismo. At yung sangay ng hukuman na mag-aaproban sa lahat ng gagawin ng prosecutor, ang tawag doon, pre-trial chamber. Ang tanong, number one, may karapatan ng mga bansa umalis ng ICC. Pangalawa, ito epektibo, hindi ura-urada, kung hindi matapos ang isang taon ng pag-deposit ng instrument of withdrawal. Pangatlo, maski ikaw bumitiw, yung mga batay-bagay na meron ng cognizance ang hukuman ay magpapatuloy. Kailan magkakaroon ng cognizance o kailan nagkaroon ng jurisdiction ng hukuman? Ito ba sa preliminary examination na wala pang partisipasyon ng hukuman o ito ba yung sa pagsimula ng preliminary investigation dahil ito, kaunang-unang pagkakataon, ayon na rin sa Rome Statute, humihingi na ng permiso ang prosecutor para nga mag-proceed sa preliminary investigation. Nagkaroon na po ng kaso dyan, yung Burundi na umalis din. Ang nangyari, yung prosecutor humingi ng leave para mag-preliminary investigation doon sa loob ng isang taon matapos mag-deposit ng instrument of withdrawal. So ang sabi ng hukuman, meron ng jurisdiction ang hukuman kasi yung request for preliminary investigation sa loob ng isang taon
pagka-deposito ng instrument of ratification. Ganito bang nangyari sa Pilipinas? Hindi po. 2018 tayo nagbitiw. 2019 naging epektibo. 2021, 2 years later, tsaka humingi ng permiso ang prosecutor para mag-proceed sa preliminary investigation. 2022, binigyan ng permiso. So ibig sabihin na 2019, 2020, 21, 22, 3 taon na ang nakakalipas matapos na naging epektibo ang pagbibitiw natin sa ICC. Hindi na po pwedeng magkaroon ng jurisdiction ang ICC pagdating sa drug war. Kasi nga po, naging epektibo na yung ating pagbibitiw sa hukuman bago nagkaroon ng cognizance ang hukuman sa pamamagitan ng pagbigay ng authorization na magtuloy ang preliminary investigation. Ang tanong ngayon, maraming naniniwala, ako na rin, na itong deklarasyon na babalik sa ICC ay isang patama sa mga Duterte. Meron mang dapat ikatakot ang mga Duterte kapag bumalik ang hukuman? Sagot, wala. Dahil bumitiw na po tayo at yung preliminary investigation ay hiningi at inaprubahan matapos yung pagiging epektibo ng ating pagbibitiw, wala ng jurisdiksyon ang hukumang ICC dun sa drug war. Pag tayo bumalik, magkakaroon ba ng jurisdiction ng hukuman? Wala rin. Bakit? Dahil nakasaad po sa Rome Statute, ang jurisdiction ng hukuman ay prospective, moving forward. Hindi po pwedeng retroactive. Bakit? Kasi ito po ay criminal statute, penal statute. Hindi po pwedeng bigyan ng retroactive effect. Otherwise, malalabag po ang karapatan ng due process na isang akusado. Ulitin ko po, maski tayo bumalik, yung jurisdiksyon na nawala ng hukuman para imbestigahan at litisin ng drug war, nang wala na po yun. Hindi po pwedeng magkaroon muli ng jurisdiksyon dahil ang jurisdiction po ng hukuman ay prospective. Sino po pwedeng imbestigahan? Yung nakaupong presidente at yung iba pang mga presidenteng uupo. Hindi po mga Duterte yung dapat matakot. Baka kayo po ang dapat matakot dahil prospective ang jurisdiction ng ICC from the date na naging epektibo ang ating membership at ang mga nakaupo po ang po pwedeng malitis. Hindi yung mga akala nila hindi tayo nagbabasa dito? Baka akala nila hindi nagtatrabaho ang Senado? Baka akala nila at this time, 3 o'clock in the morning, inaantok na tayo at tamad na tayong magbasa na programa ng Commission on Human Rights. Tinignan ko po yung 2024, Mr. President. Pwede nyo hong tingnan at hindi po kayo nagkakamali. Pareho po yung 2023 at 2024 na Program 1. Next slide, please. Sa Monitoring and Reporting Program on Economic, Social, and Cultural Rights, hindi din po kayo nagkakamali. Pareho din po ang programa nila ng 2023 at 2024. Next slide, please. Child Rights Center. Pareho din po ang programa ng 2023 at 2024. Next slide, please. Next slide, please. Center for Gender Equality and Women's Human Rights. Pareho pa rin, Mr. President. Pareho pa din po yung programs nila. Next slide, please. Pareho pa rin, Mr. President. 2023, 2024. Balikan ko po yung Center for Gender Equality and Women's Human Rights, Mr. President. And I'd like the sponsor to look at the FGD with migrant workers and duty bearers in selected regions and CR 4A, 3, and 6 of 2023. Yan po. Pagdating po ng 2024, pareho pa rin, Mr. President. Sa writing of technical report, nakalagay po dun sa 2023, ayan po, dulo, baba, nakalagay po ongoing, second semester. Pagdating po ng 2024, ongoing pa rin, writing of technical report. Validation, November 2023, pagdating ng 2024, validation pa rin, Mr. President. So I'd like to ask the distinguished sponsor, if the Commission on Human Rights have the same programs, 2023, 2024, and perhaps ask his
comment, Mr. President, with regard to these programs. Baka akala nila hindi tayo nagbabasa dito. Baka akala nila hindi nagtatrabaho ang Senado. Baka akala nila at this time, 3 o'clock in the morning, inaantok na tayo at tamad na tayong magbasa. Mr. President, if I may, with the indulgence of the majority leader, if I may ask for a hard copy so we can review it, because we do not have any copy of those tables. Mr. President. We would love to give the commission a copy of this table, but perhaps the resource persons behind our sponsor would be able to give the sponsor at least One by one. a statement. Perhaps I will no longer dwell on the first few slides, Mr. President. Just this particular slide, Mr. President. The FGD with migrant workers and duty bearers. Mr. President, the same. Sabi doon, ongoing ng second semester yung technical report. Pagdating ng 2024, wala na. Still the same. You're validating November 2023, 2024, validation stage pa rin po. Before this good sponsor answer my query, Mr. President, these documents were submitted by the Commission on Human Rights. During the deliberation of the budget in the committee level, I asked for these documents, and so let me state for the record that these documents were submitted by the Human Rights Commission, Mr. President. Mr. President, can I ask for a minute suspension for me to consult with the suspended. President? Upon consultation with the staff of the commission, well, according to them, the program for 2024, which you just read, Mr. President, is a typo error. I do not know if you want to believe them or not, but they gave me a program for 2024, Mr. President, and if, with your permission, if I can read it. No, I'm sorry, Mr. President. I thought I'm having a dream, a nightmare to be more precise, Mr. President. This is a typo error? How could this be a typo error, Mr. President? If you look at this particular slide that I'm showing you right now, Mr. President, the last 3 items, the FGD with migrant workers and duty bearers, if you look at 2023 to 2024, there is a great amount of effort, if you call it, Mr. President, great amount of effort to edit the regions and delete the regions. Now, in writing the technical report, in editing the ongoing writing of technical report for the second semester. Now, for the validation, November 2023, I mean, no man, Mr. President, no man on his right mind would ever think that this entire programs given to this representation, given to the Senate of the Republic of the Philippines is a typo error, Mr. President. That's unacceptable, Mr. President. If the distinguished sponsor will agree with the representatives of the Commission on Human Rights that this is indeed a typo error, there's something wrong with us, Mr. President. We should all go to mental